Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Ito po, ipapakita ko lang yung mga proyektong natapos. Yung nag-start sa term ni BBM at natapos po sa kanyang term. Ito pong effective flood project is still possible following impounding Cagayan Dam. Ito po ay sa Cagayan Valley. Ano po? Pinagmamalaki po ito ng Pangulo. Sana ito mapapanood po ni Chavit Hukluban Singson, ano? Para hindi po kayo salita ng salita na purong masasama, ano? Ang pinagsasabi nyo, Mr. Uh, Chavit de Hukluban Singson. Itong vlog na to para sa ito. Ano? Yung sinasabi mong worse na mas worse pa sa tatay niya ay mali po kayo. Hindi po totoo yan sinasabi nyo. Kaya po nyo nasasabi yan dahil nga galit po kayo sa kanya, hindi kayo napagbigyan sa mga hiniling nyo, kaya po kayo nagsasalita ng ganyan ngayon. Pero tingnan mo itong vlog na to, ha? Ipapakita ko po sa inyo. Hindi po ako naniniwala sa pinagsasabi nyo. Ito, pakinggan nyo po ito, panuurin po ninyo. Oh. Na magbebenepisyo dito sa ating bagong project. Ito po ay binubuksan po natin. Ito ay para naman maipakita natin. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Ibig sabihin na patunayan natin na Narinig po ninyo yun, nagsimula sa kanyang termino at natapos din sa kanyang termino. Hindi kagaya yung sinasabi nyo na mas worse pa siya sa tatay niya. Mali po kayo. na maaring Doon lang po tayo sa tama. Tama ay tama, ang mali ay mali. Mr. Chavit de Hukluban Singson. gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema at nakita natin, napakabilis, ilang buwan ito? 14 months? 14 months. 14 months, zero ito, wala ito. Pero 14 months later, ito na, meron na tayo. Itong flood control talaga ito, ang nakalagay dyan, dam. Pero ang tawag 14 months lang ginawa. 1 year in 2 months, ha? Oh. dyan, hindi hinaharang yung tubig kung hindi kinokontrol lamang yung takbo. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit Ngayon kayo, yung mga nagagalit kay BBM, kung mayroon po kayong ebidensya, isubmit nyo po yan sa ICI para subject for investigation. Ano? Huwag kayo puro daldal, putak, ngak-ngak-ngak kayo ngayon ng ngak-ngak-ngak dahil ayaw nyo sa kanya. Bakit? Dahil tatamaan kayo? Ay ba? Masama ang mga pag-uugaling ganyan. mabilis ang tubig sa ilog, ay makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Bukod pa doon, siyempre, magkabila, meron tayo itong sluice gate na tinatawag sluice gate. So saan kumukuha ng tubig para dadalhin sa pang-irigasyon hanggang saan aabot. Alam niyo po, ako po hindi po maka-BBM o maka-Duterte. Neutral po ako. Kung sino po yung nakaupo, yun po ang sinusuportahan ko, no? Hindi po kagaya yung iba na sinisiraan si BBM dahil sila ay panatiko ng mga Duterte. Yung mga iba naman na dati niyang kakampi, bumaliktad dahil hindi nakuha yung gusto, hindi nakuha yung mga hinihiling niya. Ha? Isa na ito, si Chavit Singson. Hindi lang napagbigyan ni BBM sa mga kanyang kahilingan, ito na, kinalaban na si BBM. Wala naman, puro naman kagandahan ang ginagawa ni BBM sa ating bansa, no? Ha? Tingnan mo. Ito, pakinggan mo ito, Mr. Chavit de Hukluban Singson. Itong kanal mo. Bago ka magsalita, Malayo na yun. Sige, tapos ang coverage ng irrigation nito is 3,600 hectares. Yun ba? Tama ba yun? 3,600 hectares. Kaya lahat yan ay matutubigan na sabay-sabay sa flood control. Alam niyo, ang aming ginagawa, pagka gumagawa kami ng irrigation na ganito, ay kasama na rin yan ngayon dyan ang flood control.
kung minsan pwede ring pag-isipan, maybe the provincial government can work together with the local executive na gawing maglagay dito ng solar para may energy component. At siguro nasimula na at mula nung napagawa ito, lahat hindi namin pinaplano, pero lahat ng mga ginagawa natin ganitong klaseng flood control na dam, na weir, lahat ito dahil magkakaroon ng tubig, mag-iipon ng tubig, pwedeng gawing tourist spot. Ito, nasimula na yata, nagpipiknik na ang ating mga kasama at meron nang pwedeng mag-water sports, kung ano-ano pwedeng gawin. Ang daming pwedeng gawin dito. Kaya ako ay tuwan-tuwa na mapunta rito at makita itong natapos natin na flood control project na makita natin ay makakatulong sa Ito ang flood control project na talagang may pagmamalaki. Hindi hindi dumaan sa korupsyon ito. Ngayon, kung may masilip po kayong korupsyon dito, abay, simulan nyo lang mangalap ng mga ebidensya. Mangalap po kayo ng ebidensya upang isubmit nyo sa ICI. Ganun lang po yan kung wala po kayong tiwala sa mga proyektong ganito ni BBM. Ngayon, sa mga taong nagpapakalat na may korupsyon sa kanyang balwate, sa Ilocos Norte, kayo po, pumunta po kayo doon, mag-imbestiga kayo, maghanap kayo ng ebidensya. Ngayon, pag punong-puno na kayo ng ebidensya, isubmit nyo sa ICI. Bahala po ang ICI mag-imbestiga dyan. Ganyan po. Hindi po makikialam ang Pangulo dyan kung sino man ang involved sa kanyang mga kamag-anak sa Ilocos Norte, no? lahat ng nandito sa valley, next to the Sierra Madre, all of here, this whole valley na hindi mababaha. Kaya tuloy-tuloy, ito ay convergence project. Nagtulungan ang Department of Public Works and Highways at saka siyempre ang National Irrigation Authority. Ang nagsagawa tayo at drainage system para sa pagkuha ng tubig para pang-irigasyon. At bukod pa rito, meron pang tinayo na nakita namin sa helicopter, yung titignan po ninyo yung ginagawa dito sa side ng ilog, ang mga revetment para siyempre hindi na lalampas doon sa dinadaanan ng ilog yung tubig kasi pagka malakas ang ulan, tataas ng konti ang tubig, hindi na natin pinababayaan at magkalat pa. So, may control. Meron pa tayong isa pa doon, isa pang ganito, mas maliit, downstream. Kaya makikita natin doon sa sunod-sunod na ganitong klase na parang dam na weir ay makokontrol natin yung takbo ng tubig. Hindi na magbabaha, but meron pa tayong makukuhang patubig para sa ating mga manalon. Okay. Mahigit sa 1,000 magsasaka at 7 barangay ang makikinabang dito sa proyektong ito. Kaya alam naman po namin na hindi naman po madali ang buhay ng ating mga magsasaka at kaya't lahat ng suporta na kaya namin bigay ay binibigay natin dahil patitibayin natin. Tuloy-tuloy ang Department of Agriculture na yung mga programa na ginagawa. Meron tayong sa Department of Agriculture at saka sa NFA, National Food Authority, palawakin ang pagbili ng palay sa mas mataas na presyo. Magkano bang bilihan ng palay dito? 13. Pwede na, mabuti-buti pa yung iba, 8 piso lang ang bigayan sa mga trader. Pero ang NFA, may pondo pang NFA para bibili, kaya ang bilihan sa NFA ay 18 to 19 na basa, 21 to 23 more or less pagkatuyok na palay. Kaya palalawakin natin ito at maglalagay din tayo doon sa mga tinamaan na sa pagbaba ng presyo ng palay, magbibigay din tayo ng direct na tulong para sa ating mga magsasaka. At Ito, kaya nyo bang ipatumba yung ganitong klase ng presidente? Na fully support siya sa magsasaka? Sige nga. Ngayon, kung kaya nyo siyang ipatumba nyo. Hindi nyo kaya. Kasi nga, tama lang po ang ginagawa ng ating presidenteng BBM. Yung full support niya sa mga magsasaka, dati-dati binabarat ang kanilang palay. Ngayon po, mataas po ang bilis sa kanilang palay dahil po kay BBM yan. Hindi mo ba susuportahan yung ganyang klaseng presidente? 'Di ba? Natural, susuportahan mo kasi tama ang kanyang ginagawa. Hindi naman mali yan. Kung itanong mo sa mga taong yan, sasabihin ng mga tao sa kanila na tama si BBM, no?
Pero sa mga taong kalaban niya, walang ginawa kundi bagsak siya para silang makasarili. Sarili lang po ang kanilang iniintindi. Dahil nga may masama silang hangarin sa bayan. Pababagsakin nila ang presidenteng BBM upang sila ang mamuno. Maghintay na lang po kayo sa 2028 kung mananalo po kayo. Ano? Yun sa mga taong walang ginawa kundi manira. O sa mga investigation naman ng flood control, ito, natapos na po. Inumpisahan ang proyektong flood control na yan sa kanyang term at natapos rin sa kanyang term. 1 taon at 2 buwan lang po ginawa yung flood control na yan. Sa Cagayan, ha? Sa Cagayan Valley po yan, ha? Hindi po sa Cagayan de Oro. Kasi sa norte po yan, puro Ilocano po yung tao dyan. Ano? I don't remember tig sa 10,000. Oo. Meron tayong pinaplano tig sa 10,000 yung mga nalugi dahil sa pagbagsak ng bilihan ng palay. Kaya yan Yan na lang. Nagbigay siya ng tig sa 10,000 para sa mga nalugi. Hindi mo ba susuportahan yung ganyang klaseng presidente? Natural, susuportahan mo. Itaka na lang pag hindi ka sumuporta dyan. tamang taripa, maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon para hindi pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa atin. Dahil ang nagdidikta ng presyo ng bigas na ito, ang nagdidikta ng presyo ng bigas ay yung imported rice. Kung mahal yung imported rice, Tama. tataas lahat. Pagka murang imported rice, bababa lahat. Kaya medyo tumaas nung nakaraang taon, pero ngayon medyo bumababa. Kung pagka mag-import lang tayo na mag-import at hindi natin ayusin ang production ay matatamaan ang ating mga farmer. Kaya yun ay aming binabantayan at tinitingnan namin lahat ng mga farmer na nalugi dahil nga bumagsak ang presyo ng palay ay bibigyan po natin ng tulong. At pinapabuti natin pati ang infrastruktura para sa mga sakahan. Sa DA, Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, yung NIA, at DPWH, maglalagay pa tayo ng mga service canal kagaya rito na kumukuha ng tubig dito sa ating mga impounding farm to market road. Dahil alam naman natin yan ang pinakamalaga. Nakagawa na po tayo ng plano para sa buong Pilipinas sa farm to market road. Ngunit, siyempre, pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung plano namin ay maganda, kung tama ang dinadaanan ng farm to market road, kung ano yung suggestion nila. At yun ang isinusunod natin na plano. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang. Yung nakikiusap lang, lagyan ko yung farm to market road dito. Pag medyo kaibigan, Ito po, nakita po ninyo, yung paliwanag ng ating Pangulong BBM na tinutulungan nila ang mga magsasakang nalugi. Ha? Itong bagong flood control project na ito, wala pong anomalya niyan. Ngayon, sa mga kritiko ng Pangulo, pumunta po kayo doon sa Cagayan, imbestigahan niyo po. Ngayon, kung nakakuha po kayo ng ebidensya na ito'y sangkot sa anomalya, pwede nyo pong i-file yan sa isumbog nyo. Mag-file po kayo doon sa ICI, sa Independent Commission for Infrastructure na nag-handle ng lahat ng investigasyon ng ghost project at flood control anomaly. Ano po? Para po sa mga taong ayaw kay BBM, ano? Aba, mag mag-isip-isip po kayo. Ano? Hindi yun puro paninira na lang ang gagawin nyo. Naninira kayo ng taong tama naman ang ginagawa. Gusto nyo siyang ibagsak, itumba para maging mayroong papalit na yung gusto nyo. Gagawin yung presidente, yung puon nyo. Mga panatiko kayo. Ano? Aba, magising na kayo sa katotohanan. Hindi po ganun ang buhay. Kung gusto nyong maging presidente yang sinusuportahan nyo, maghintay po kayo ng 2028 kung mananalo. Ano?
Ako po, hindi po ako nagtataka, ay hindi po ako naniniwala na mananalo ang isang kurap at may bahid ng pagnanakaw na kandidato simula po ngayon. Iba na po ang butante ngayon simula po 2028 na dahil dyan sa korupsyon na yan, nagising ang mga butante. Hindi ko lang, dahil po ako naniniwala na kayo mananalo. Okay, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalilimutan. If you enjoyed my vlog, don't forget to like and subscribe for more content like this. Thank you. Mabuhay po kayong lahat. Marami pong salamat.